Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat, mga kapatid. Muli tayong mag-aral uli ng salita ng Diyos. So, nasa episode 20 na po tayo. So, mahaba na rin yung ating nagagawang episode. So, last meeting, pinag-usapan natin ang paano ba nilikha ng Diyos ang tao. So, nakita natin na nilikha tayo ng Diyos mula sa alabok at sa pamamagitan ng alabok tayo ay nagkatawang tao at hiningahan tayo sa ilong para nagkaroon tayo ng buhay. So maliwanag sa sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ay nilikha ng ating Diyos. So kung meron tayong reference sa pagiging tao natin o paano tayo nilikha, so wala nang iba kundi itong banal na kasulatan ang pwede nating maging reliable source para maniwala tayo na tayo nilikha ng Diyos. So mahalaga po ang banal na kasulatan. At ayon din sa pagkalikha sa atin ng Diyos, hindi tayo basta nilikha sa simpleng bagay lang, kundi kumuha siya ng materyales para tayo magkaroon ng katawan at binigyan niya tayo ng buhay, and then nilikha rin tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. So yung larawan na ito o yung wangis na ito ay isang kalalagayan natin kung anong klase ang tao sa paningin ng Diyos. So nilikha tayo ayon sa kanyang larawan, ibig sa katwiran at higit sa lahat may kabanalan. So yung mga dakilang layunin ng Diyos sa pagkalikha sa atin, binigyan niya tayo ng kabanalan at katwiran. So dito pala yung dapat nating lakaran. Kaya nga sa pagkakataong ito, napatunayan natin na ang tao lamang ang siyang pinagkalooban ng Espiritu na siyang nagiging dahilan upang tayo ay makalakad din sa katwiran at kabanalan tulad ng pagkalikha ng Diyos sa atin ayon sa kanyang larawan. So maliwanag na meron tayong kakaibang klase ng buhay, hindi basta tayo katulad ng hayop na wala tayong alam tungkol sa mga bagay-bagay, lalong higit pagdating sa katwiran. Pag sinabing katwiran, yung matuwid na pamumuhay o matuwid na gawain o matuwid na pag-iisip. Kaya nga yung katwiran ay napakahalaga at sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon na ibinigay sa atin, makakalakad tayo sa klase ng buhay na matuwid. At ang kabanalan ay ang mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sa atin, ang design pala ng Diyos sa atin ay halos katulad niya ang attitude. At tayo ay doon pala niya tayo nilikha. Kaya nga sa pamamagitan ng banal na kasulatan, kung tayo ay hindi nag-aaral nito, hindi natin makikita kung ano yung design ng Diyos sa atin, sa mga tao, kung ano ba dapat tayo, paano ba tayo dapat namumuhay at anong klaseng pamumuhay ba dapat meron tayo. Kaya nga sa pamamagitan ng banal na kasulatan, magkakaroon tayo ng instruction ngayon, magkakaroon tayo ng reference kung anong klaseng pamumuhay dapat meron tayo. At nung nilikha rin tayo ng Diyos, hindi pinagkalooban din niya tayo ng karangalan. Imagine natin, hindi lamang tayo binigyan ng katwiran at kabanalan, hindi lamang doon tayo nilikha, binigyan din niya tayo ng karangalan. At yung karangalan na yan ay yung maging steward tayo ng lahat ng nilikha ng ating Diyos. So ibinigay sa atin ang kapamahalaan. Binigyan niya tayo ng authority sa mga bagay na pag-aari niya o nilikha niya. Sabi sa Awit chapter 8, 4-5, sabi rito, ano ba ang tao na upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti, puspos mo siya ng dangal
at luwalhati. So, kung titingnan natin, yung tao pala na nilikha ng Diyos ay sukat na inaalala ng Diyos. Yung tao na nilikha niya, sinusukat niya at pinahalaga niya ng husto at higit sa lahat, pinangangalagaan. So, paano niya tayo binigyan ng pagpapahalaga? Imagine natin na kung nilikha muna tayo ng Diyos bago nilikha ang lahat ng bagay, hindi tayo mabubuhay sa sanlibutan ito. Kaya nga yung original design ng Panginoon, yung pagkasunod-sunod, makikita natin na naayon sa kanyang karunungan at nakikita natin kung paano pinahalagahan ng Diyos ang tao nung nilikha niya ito. So, iniligay niya ito sa gitna ng halamanan ng Eden, na ito yung tinutukoy natin na minsan para bang paraiso na iningatan tayo ng Diyos at nilagay tayo sa isang pinakamagandang lalagyan tulad ni Eva at ni Adan noong time na yon. At tayo binigyan din ng karangalan na hindi katulad ng ibang nilikha ng Diyos. Ang karangalan natin ay yung mababa lang ng kaunti sa Kanya. So, kung titingnan natin, ang daming nilikha ng Diyos sa sanlibutan. Pero tayo yung binigyan ng karangalan, konti lang yung lamang niya sa atin. Sabi nga, nilikha mo siyang mababaya lang sa iyo ng kaunti. Pinusmus mo siya ng dangal at luwalhati. So, tayo talaga ang pinaka masterpiece ng ating Diyos sa lahat ng kanyang mga nilikha. Kung titingnan natin yung pagkalikha sa atin talaga, sabi, hinubog tayo mula sa alabok. Sabi yung pagkakorte ng katawan sa atin at pagbibigay niya ng detalye sa bawat katawan natin, bawat parte ng katawan natin, ay isang malaking karangalan yun. At pwede nating tanawin ang utang na loob na talagang binigyan niya tayo ng pagpapahalaga. Imagine natin sa parte ng katawan natin ay lahat nagpa-function perfectly. Lahat ito ay nagagamit sa tamang gamit at higit sa lahat ay talagang hindi mo maabot ng isipan kung ano yung klaseng materialis talaga tayo bilang isang tao. Kaya nga lahat ng nilikha ng Diyos ay ma-amaze ka. At pag hindi mo nakilala ang Diyos, hindi mo rin matatanggap o hindi mo rin siya mapupuri sa pamagitan ng ating kalalagayan. Ako nga, na-appreciate ko masyado yung kulay ng bulaklak. Imagine natin, ang mga pintor ay magaling magpintura, pero hindi mo kayang gawin yung pagkukulay ng mga bulaklak tulad ng ginawa ng Diyos. Kahit anong pinakamaliit na nilalang ng Panginoon sa limutan, may kasamang tungkulin. Kaya nga sa ating bilang tao, yung binigay sa atin ng Diyos na dangal at karangalan, minsan hindi po natin ito na-appreciate dahil hindi natin alam. Kaya nga pag once na tayo nag-aral po ng salita ng Diyos, makikita natin dito na ang Diyos pala ay nagbigay sa atin ng ganong klaseng katatayuan. Yung lalo higit yung sinabi niya na mababa lang ng kaunti sa kanyang luningning o sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga tayo kung minsan nakapagsalita tayo minsan sa buhay natin, pasensya na kayo, tao lang. So, isipin natin mabuti kung inilalang natin yung pagiging tao natin. Para bang nakakahiya sa Diyos na nagbigay nito. Kaya kung tayo ay nakakilala sa Diyos at tayo ay naniniwala sa Kanya na siyang lumikha sa atin, yung pagbibigay niya sa atin ng karangalan na ito yung dahilan din para mapasalamatan natin siya at bigyan natin siya ng kapurihan. Kaya maliwanag ang Biblia sa atin na kung hindi natin ito mababasa, hindi natin alam kung anong klaseng uring nilalang tayo. So, meron pong hindi kontento sa pagkalalang sa Kanya ng Diyos. Maliwanag po ang pinag-aralan natin next meeting. Tayo po ay nilikha ng Diyos na isang lalaki at isang babae. Meron pong hindi kontento sa pagkalika sa Kanya
o sa kanyang naging kalalagayan. Kaya nga pag po tayo ay nagpaparitoke ng mga bagay na binigay ng Diyos sa atin, ibig sabihin lang hindi tayo nagpapasalamat at hindi natin ito pinahalagahan bilang isang nilikha ng Diyos. So kung titingnan natin, kapag hindi natin nagustuhan yung binigay ng Diyos sa atin, and then para bang gusto nating baguhin, para bang yung Diyos na lumikha sa iyo ay mas marunong ka at meron kang mas kapangyarihan kaysa sa Kanya. Alam natin ang every part ng katawan natin ay may mga function at matalino ang Diyos na siyang nagbigay sa atin ito kung paano inilagay lahat yan dyan. So sa atin, maging masaya tayo doon sa kung ano yung meron na ibinigay ng Diyos sa atin. Pare-parehas tayong tanggap mula sa ating Panginoon, pare-parehas ng karangalan, pare-parehas ng pagpapahalaga ng Diyos. So, at lalo higit, pare-parehas tayong nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at binigyan din niya tayo ng iisang karangalan na mababa lang ng kaunti sa Kanya. So tayo po ba bilang tao ay na-appreciate natin yung pagkalikha ng Diyos sa atin? O tayo ba talaga ay ayaw sa Diyos at hindi natin siya kinikilala kung bakit hindi natin na-appreciate yung mga bagay na ibinigay niya sa atin? So yung karangalan ay sa tao lamang ibinigay at ang katwiran, kaya nga meron pong kanta na tayo naririnig nga, banal na aso, santong kabayo. So hindi po pwedeng maging santo ang isang kabayo, hindi po pwedeng maging banal ang isang kabayo dahil hindi sila binigyan ng karangalan katulad natin at hindi sila binigyan ng espiritu na nagmumula sa Diyos kung bakit hindi sila pwedeng makapamuhay ng may mga kabanalan. Obviously, nilikha po ng Diyos na hayop ay may mabangis at may mabait. So hanggang doon lang sila, pero wala silang kapangyarihan maging banal, hindi sila pwedeng sambahin at hindi rin sila binigyan ng katulad ng pagkakilala ng Diyos sa atin. Ang sabi, binigyan niya tayo ng isang kalalagayang mas mabalbalang ng konti sa kanyang pagiging Diyos o sa kanyang kaluwalhatian. So isang napakagandang pribilehiyo ito sa atin. Kaya kung tayo ay bibigyan ng Panginoon ng pagkakataong kilanlin natin siya, so katulad natin na nakakilala sa Panginoon, nakarinig ng salita ng Diyos, so naniniwala po tayo doon sa karangalan binigay niya sa atin. Kaya nga lalo natin higit na sambahin at paglingkuran ang Diyos na buhay. So hindi lamang tayo binigyan ng karangalan o pinagkalooban ng katwiran, karangalan. So binigyan din tayo ng authority na mamahala doon sa kanyang mga nilikha. Kaya nga yung tao na binigyan niya ng kapamahalaan, so natatandaan natin pagdating doon sa pagbibigay ng pangalan sa lahat ng uri ng hayop, ini-assign ito kay Adan. So tao ang binigyan ng Diyos ng kapamahalaan, mamahala sa lahat ng kanyang nilikha. Ang sabi sa awit pa rin, chapter 8, verse 6 to 8, ang sabi rito, ginawa mo siyang pinuno ng iyong lahat ng nilikha at lahat ng bagay siya ang iyong pinamahala. Mga tupa, mga kawan, pati na ang mga bangis, lahat ng ibong lumilipad, lahat ng mga isda sa karagatan at lahat ng nilalang may nasa karagatan. So binigyan tayo ng kapamahalaan, binigyan niya tayo ng para bang binigay sa atin ng Diyos ay trabaho as manager. Hindi po tayo binigyan ng trabaho po na ibinigay sa atin ng Panginoon ay pagiging steward o pagiging manager. Kasi nga sabi kay Adan, ginawa mo siyang pinuno o yung tao ang tinutukoy dito sa lahat ng iyong mga nilikha. So ano man ang nilikha ng Diyos, ang tao ang binigyan niya ng authority na mamahala sa lahat ng bagay. Sabi kasi rito,
lahat ng iyong nilikha. Ano man ang nilikha ng Diyos, tao ang siyang may, authority o merong binigyan ng kapamahalaan na, mamuno o mamahala sa lahat ng mga bagay. Kaya't po tayo mga tao ay, napakataas ng antas natin sa lahat ng nilikha ng Diyos. Imaginin natin kalawak-lawak ng karagatan, tao ang binigyan niya ng karapatan dito na mamuno, maging anong uri man merong nilikha sa ilalim ng lupa o sa ilalim ng dagat, ibinigay niya ito sa atin. At kung meron tayong, pamamahala rin sa mga hayop, hindi lamang yung mababait, kasi sabi rito, maging, mailap o maging mabangis, kahit ang mga, lahat ng lumilipad, mga ibon. So, tayo rin ang binigyan ng kapamahalaan. Kaya nga doon pa lang sa binigay na na office na yun sa atin o binigay na karangalan na yun maging mamuno tayo sa lahat ng, kanyang nilikha. So, isang malaking karangalan 'to sa atin yung ikaw yung maging authority sa lahat ng kanyang nilikha. Tayo po'y manager sa lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya nga tayo, kung tayo ay makakaunawa at tiyak na, tayo ay nagkakaroon ng, ah, kaalaman tungkol sa pagkalikha niya sa atin, ma-appreciate po natin yung pagkalikha ng Diyos sa atin. So, napakaganda po ng layunin ng Diyos nung nilikha niya tayo. Hindi lamang niya tayo nilikha ayon sa kanyang wangis, binigyan niya tayo ng katwiran at kabanalan, binigyan niya tayo ng karangalan, at binigyan niya rin tayo ng kapamahalaan. So, imagine niyo yung bagay na yun. Walang sino man basta magtitiwala sa atin. So, ang Diyos ay isang, makapangyarihang Diyos, subalit ibinigay niya sa atin yung sa sangkatauhan yung pamamahala sa lahat ng nilikha niya. At, may tungkulin din tayo, mga tao, na pangalagaan din ang ating sarili at iba pang nilikha ng Diyos. So, hindi lamang yung magkaroon tayo ng, pamamahala doon sa mga hayop, sa mga kabundukan o yung forest, kaya hindi lamang yun sa mga karagatan. So, binigyan din tayo ng kapamahalaan sa ating sarili. So, isang malaking tungkulin ng tao na pangalagaan na rin niya yung kanyang sarili. So, sa atin, ang, katawan natin ay mahalaga kasi nga ito yung templo ng Diyos. Kaya kung tayo ay naniniwala sa Kanya, meron pong, Diyos na maninirahan o merong espiritu ng Diyos na maninirahan sa atin. Kaya nga sa atin kung meron tayong, katawan ngayon, hindi lamang kaluluwa ang puwedeng tumahan sa atin, kundi yung espiritu din niya na kapag tinanggap natin ang Panginoon, maninirahan din sa atin ang, kanyang espiritu. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17, sabi rito ni Paul, sabi niya, "Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu?" So, ang kausap po dito na Paul ay mga Kristiyano sa Corinto. At, kung magbabasa po tayo ng Biblia at kumikaharap po tayo ng Biblia, yung word na espiritu ay capital letter E, kung sa English ay capital letter S, na pertaining to the Holy Spirit, sa espiritu ng Diyos. May authority po. Pag sinabing capital letter, siya yung authority, tulad ng pag sinabing Diyos sa Biblia, at marami po kayong mababasang Diyos sa Biblia, pag ito ay capital letter D o yung God ay capital letter G, ito po ay nakatuon o nakapatungkol sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kaya nga huwag tayong malilito kapag nag-aaral po tayo ng banal na kasulatan. Meron pong Diyos-Diyosan at mga Diyos na tinatawag, at pag hindi po tayo, naging aware, minsan, malilito tayo
kasi yung nabasa mong mga Diyos ay small letter D at maraming Diyos ay small letter D rin. So dito, ang sabi rito, hindi niyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos? So sino raw yung templo ng Diyos? Tayo. So kung bakit ginagawa natin na ang katawan ng templo ay lagi nating iniingatan at nililinis kasi nga tayo pala ay templo ng Diyos. At ang sabi, naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu. So itong mga taong tinutukoy dito ni Paul, ito yung mga taong naging Kristiyano. At kapag naging Kristiyano ka, meron kang katawan na nilikha ng Diyos, meron ka ding kaluluwa o yung buhay na ibinigay sa ilong, hininga sa ilong. At higit sa lahat, meron kang espiritu ng Diyos na siyang maninirahan sa atin. Kaya nga sabi sa atin ni Paul, hindi ba ninyo alam? Ibig sabihin, ipinaunawa dito sa atin na kung ikaw ay naging Kristiyano, nakipag-isa ka sa Panginoon, meron tayong isang dapat ginagawa tulad ng isang pag-iingat do sa templo ng ating Diyos. So ang templo ng Diyos ay tayo daw o tayo ang templo ng Diyos. Kaya nga sa verse 17, pag hindi natin iningatan yung templo ng Diyos, ang sabi rito, parurusahan ng Diyos ang sino man magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. So nakita natin dito, may warning si Paul sa mga Kristiyano sa Corinto na parurusahan ng Diyos ang sino man magwasak ng templo niya. So, ibig sabihin, once na tayo ay naging Kristiyano, ang goal pala natin ay ingatan ang ating katawan. Kasi dati, nung hindi pa tayo Kristiyano, hindi natin alam na ang katawan na ito ay hindi atin. Para bang akala natin kung magsalita tayo, huwag niyang pakialaman, buhay ko to, katawan ko to, akin to. Para bang meron tayong kapangyarihang gumawa ng ating sariling katawan, ng ating sariling buhay, o ng ating sariling kaluluwa. So, minsan nalilimutan natin yung point na meron palang lumikha sa atin na nagbigay lang ng lahat ng ito sa atin. Kaya nga kung tayo ay naging Kristiyano, ang sabi niya, parurusahan niya ang sino mang magwasak ng templo niya. So, sapagkat ang banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. So, bakit tayo ng kabanalan? Una pa lang, nung nilikha tayo ng Diyos, kasama ng ating kaluluwa, nung inihinga ng Diyos sa atin yung buhay, kasama sa ibinigay niya yung katwiran at kabanalan. Sabihin, kung maiintindihan natin, ang original ng Diyos sa atin para tayo, design ng Diyos sa atin para tayo ay mamuhay ng katwiran, dapat pala ay may kabanalan. Ngayon, dahil sa hindi natin pagkakilala o pagkaalam na tayo doon pala nilikha, ang buhay natin ay napahamak o nagkaroon ng paglakad sa salimbutang ito na hindi ayon sa kanyang original design sa atin. Kaya kung meron tayong alam ngayon sa buhay natin, yun itong nalaman natin, na ito palang katawan natin ay hindi atin. At itong katawan pala natin na ito ay dapat pala malinis, hindi sinisira, kasi dito sa kanya naninirahan sa buhay natin o sa ating katawan ang kanyang espiritu. At pag nanirahan sa atin ang kanyang espiritu, ay lalo tayong higit na makakapamuhay sa kabanalan. Imagine natin yung hindi natin pagkakilala sa Diyos dati. Ang katawan natin ay naging marumi, napahamak. Yung ating buhay ay hindi natin gamit ng tama at hindi natin na isa pamuhay ng ayos. Kaya nga minsan, akala natin yung buhay natin ay atin. Tayo ang dapat sana ang masusunod lahat sa buhay natin. Pero minsan nakalimutan nga natin na ang buhay natin ay hiram natin lang ito sa Diyos. Kaya nga kung liliwanagin natin,
lahat pala ng meron ako ay hindi akin. Lahat pala ng bagay na meron ako ay hindi akin, sa Diyos din pala 'yan. Tandaan natin yung katawan natin ay sa Diyos, ang kaluluwa natin ay sa Diyos, yung banal na espiritu o yung espiritu ay sa Diyos pa rin. Ang lahat ng kinakain natin ay sa Diyos pa rin. Yung lahat ng ginagamit natin nagmula rin sa Kanya. So wala tayong puwedeng ariing, dito maliban sa kasalanang meron tayo na hindi galing sa Kanya. Anumang bagay na meron tayo at anumang bagay na, meron kang, itinuturing na sa'yo, ito pala ay sa Diyos. Kasi lahat ng bagay na meron tayo ngayon, sa Kanya nagmula. Kahit anuman bagay meron tayo, sa Kanya pala ito nagmula. Lahat ng materyales kung bakit may sasakyan tayo ngayon, lahat ng materyales na 'yan sa Kanya galing. Lahat ng kinakain natin, yung butil, sa Kanya lahat galing 'yan. Yung mga karne, sa Kanya lahat galing. Yung iniinom natin, lahat sa Kanya galing. Kaya nga doon sa bagay na 'yon minsan, nakakalungkot, maraming tao ang hindi nakikinig sa Diyos. Maraming hindi hindi, kinikilala yung Diyos na lumikha sa Kanya. Kaya nga sa pagkakaroon natin ng ganitong klaseng pag-aaral, maipaabot natin sa mga tao na walang, kaalaman tungkol kung ano ba talaga ang kalalagayan natin, sino ba lumikha sa atin. So siguro ang mga konting, video na ito ay matututunan natin. Kaya nga kung makikita natin na tayo nilikha ng Diyos, meron tayong duty. Sabi sa 6:19 hanggang 20 ng 1 Corinthians, sabi rito, "Hindi niyo ba alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin niyo inyong katawan upang maparangalan ang Diyos." So, yung ating katawan ay hindi atin, nagmula ito sa Diyos. Then nagkasala tayo, tinubos niya tayo, therefore Kanya pa rin tayo. Kaya nga ang suma total nito, kapag ikaw ay binili na sa isang malaking halaga, ibig sabihin kung tayo ay nagkasala, tayo ay, napahamak, so tinubos tayo ng Diyos para, maging pag-aari uli ng Diyos. Saan tayo tinubos? Sa kasalanan. Kaya nga yung katawan natin na tinubos na ito, ang sabi nga nun, gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kailan ba natin nabigyan ng karangalan ang Diyos sa pamamagitan ng katawang, pinahiram sa atin ng ating Panginoon? Kailan ba natin ito nagamit para makilala ang Diyos na lumikha sa atin? Kaya nga sa ganitong paraan ay naniniwala ako. Sa tuwing ako'y magtuturo, lagi kong ginagamit, kine-claim na pinupupurihan ko ang Panginoon sa tuwing ako ay nagtuturo. Sa tuwing nagtuturo ako, binibigyan ko siya ng karangalan. Kasi ang ipinakikilala ko dito ay walang iba kundi siya na lumikha sa akin, nagmay-ari sa akin, na nagmahal din sa akin at tumubos din sa akin. Kaya nga sa pamamagitan ng karunungan nagmumula rin sa Kanya, ginagamit ko 'tong karunungang ito na upang mag-glorify ko siya. Kaya nga sa buhay natin, hindi lamang, ah, buhay sa sanlibutan ang ating dapat iniisip, gano'n din sana yung Diyos na nagbigay sa atin. Maraming tao na nawalan ng panahon sa Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay. Nakatuon na lang sa hanap buhay, nakatuon na lang sa mahal sa buhay, mga kailangan sa buhay. Pero tayo, minsan hindi natin nakapapansin, wala tayong panahon sa nagbibigay sa atin ng buhay. Yung nagbigay sa atin ng karangalan, yung lumikha sa atin ayon sa kanyang wangis, yung nagbigay sa atin ng kapamahalaan sa lahat ng nilikha niya. At lagi sa lahat, yung nagbigay sa atin ng ng kabanalan at katwiran. So mahirap mamuhay na walang katwiran, kaya nga sa atin, kung malalaman mo lang na tayo ay nilikha niya at naninirahan sa atin yung kanyang espiritu, so i-encourage ko kayo na bigyan natin siya ng karangalan.
At, kung meron tayong nalimutan dati dahil hindi natin alam at hindi tayo nag-aral, puwede po tayong magsimula ngayon. Kung tayo magsisimula, bigyan siya ng karangalan, so mabibigyan natin siya ng kapurihan. Kaya nga lahat ng ginagawa natin, lagi nating isipin, una ang Diyos, siya yung dapat number one sa buhay natin. So mga kapatid, dito lang muna ulit tayo at sa susunod nating pag-aaral itutuloy natin. Ano pa ba yung mga layunin ng Diyos, bakit pa niya nilikha tayong mga tao. So napakaganda, nalaman natin na tayo pala ay nilikha ayon sa kanyang larawan. So hanggang sa muli ay magkita-kita po ulit tayo at patuloy na pag-aralan natin yung mga salita ng Diyos upang sa ganoon ay makita natin yung totoong layunin ng Diyos sa atin kung bakit niya tayo nilikha. Abangan po natin sa mga susunod na pagkakataon hanggang sa susunod na linggo ay patuloy nating alamin pa yung mga dakilang layunin ng Diyos sa pagkalikha niya sa atin. Purihin natin ang Panginoon at patnubayan niya tayong lahat habang tayo ay nabubuhay. God bless po sa ating lahat.